Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lucas. Taong 1997, nagtipunan, Quirino. Mag-iisang dekada na ang lumipas magmula noong huling bisita ni Lucas sa nagtipunan. Sa mga panahong wala siya sa lugar na yon, pinilit niyang hanapin ang kanyang maunlad na tadhana sa kamay nilaan. Mahirap man ang simula, awa naman ng Diyos, nakayanan niya ang lahat ng kanyang balakid sa buhay. Ang tanging iniisip lang kasi niya noon, walang iba kundi ang makapag-ipon para may maipadala siya sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya sa probinsya. Akala nga noon ni Lucas, hindi na siya makakauwi sa lugar nila, pero dumating ang isang araw, nakatanggap siya ng isang telegrama na nagmula sa kanyang ama. Pagbasa naman niya ng mga nilalaman nito, napag-alaman niyang may malubha palang karamdaman yung tiyuhin niya. Hindi lang yon, pinapalis na rin sila sa kanilang tinitirhan, kaya na may isinabay na nito sa sulat ang tungkol sa paghingi nito sa kanya ng malaking halaga. Ayon sa tatay niya, kailangan niyang magdala ng pera kapag uuwi na siya. Sa oras kasi na hindi nila mabayaran yung may-ari ng lupang pinangungupahan nila, mapipilitan na yung sirain ang kanilang pamamahay. Dagdag pa ng kanyang ama na, sa oras na mangyari ang bagay na yon, hindi na nila alam kung saan sila pupulutin. Mariin din itong inilahad na ang tanging inaalala nito ay yung hinaharap ng 3 niyang kapatid na kasalukuyang nag-aaral pa. Magmula noong napag-alaman ni Lucas ang kanilang problema, gabi-gabi na siyang hindi nakakatulog. Sa isip-isip niya, anong magagawa niya? Isa lang naman siyang hamak na nagtitinda ng sorbetes araw-araw. Lahat ng pagod at init tinitiis niya, pero yung kanyang kinikita rito halos hindi nga makasapat para sa kanyang sariling pangangailangan. Bagaman mahirap, alam niya sa kanyang sarili, kailangan niya yung panindigan dahil ang buong akala ng kanyang pamilya, maayos ang kanyang trabaho. Tuwing nagpapadala kasi siya, sinisiguro niyang malaki-laki ito. Hindi naman siya mapagpanggap na tao, pinuno. Yun nga lang, iniiwasan niya ring itatak sa isip ng kanyang pamilya na naghihirap siya. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito, kaya pilit naman niyang pinapasan ang kanyang krus kahit yon ay hindi niya kaya. Sa kanyang naging trabaho sa Maynila, meron siyang isang among namamahala sa mga sorbetes na nilalako niya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng sweldo sa loob ng halos 1 linggo niyang trabaho. Ayon kay Lucas, madali lang naman ang pagtitinda ng mga sorbetes. Pero may mga araw na talagang napakahirap nito. Isipin niyo na lang, mula umaga hanggang hapon kang maglalakad. Kailangan mo rin yung maubos sa loob ng 1 araw nang sa gayoy hindi mabawasan ang sahod na inyong napagkasunduan. Dagdag pa niya na, kailangan ding maubos ang kanyang paninda dahil kapag hindi niya yun nagawa, may kaltas pa rin ito sa sahod niya. Maituturing na sigurista yung kanyang amo, pero para kay Lucas, nasa tama naman ito. Hindi madaling magpalakad ng negosyo, lalo na kung isa kayo sa mga negosyanteng nasa laylayan ng larangang ito. Sa loob ng halos ilang taon niya rong pananatili, marami na siyang naging kalapit na mga katrabaho niya. Isa sa mga ito ay yung palagi niyang kasama na itago na lang natin sa pangalang Aben. Kagaya ni Lucas,
malayo rin yon sa pamilya. Tubong late rin ito at napilitan lamang yung pumunta ng Maynila para makipagsapalaran. Ngunit sa kabila ng paghihikahos nito sa buhay, hindi pa rin ito nakikita ang daan patungo sa kanyang tagumpay. Sa totoo lang, Pinuno, wala naman talagang espesyal sa kaibigang yon ni Lucas, maliban na lamang sa isang abilidad nito. Ayon sa kanya, na sa dinami-rami ng mga naging katrabaho niya, itong si Aben lamang ang bukod tangi sa lahat. Dagdag pa niya na, noong una silang magkausap, napakagaan na talaga ng loob niya rito. Napapansin niya rin yung kilala ng karamihan sa kanilang lugar na para bang lahat ng tao doon merong utang na loob dito. Tandang-tanda pa nga niya noon, yun palagi ang kanyang nilalapitan kapag nagigipit siya. Nang mapag-alaman naman itong uuwi na siya, meron yung iniabot sa kanyang regalo na nakabalot sa isang makapal na supot. Lucas, buksan mo yan kapag nasa biyahe ka. Mag-iingat ka ron sa inyo, ha? At kung may kailangan ka, bumalik ka lang dito. Pangako, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Wika ni Aben habang sinasabayan siya nitong maglakad patungo sa estasyon ng sasakyan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang mariing nagpapasalamat sa kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang sasakyang magdadala sa kanya pabalik ng probinsya. Pagpasok niya roon, masaya naman niyang nakita itong si Aben na masayang kumakaway sa kanya. Paulit-ulit din siya nitong inabisuhan na iwasang malungkot dahil sa wakas, muli na niyang makikita ang kanyang pamilya. Hindi naglaon, pag-alis naman ng sasakyang yon, minabuti naman niyang wag nang lumingon nang sa gayoy makaya niyang maipagpatuloy ang kanyang buhay. Habang nasa kasagsagan naman siya ng biyahe, naalala niya yung ibinigay na supot nung kaibigan niya. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya yung kinuha sa kanyang lagayan para yon ay buksan. Medyo naiintriga din kasi siya ukol sa kung anong laman nito, lalo pat sa tinagal-tagal na nilang magkasama, yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na binigyan siya nito ng regalo. Sa pag-alis naman niya ng supot, doon tumambad sa kanya ang isang pares ng damit at pantalon na kung hindi siya nagkakamali, yun palagi ang suot ng kaibigan niyang yon tuwing naglalako ito ng sorbetes. Matapos naman niya yung makita, hindi naman niya noon maiwasang magtaka, gawa ng napag-isip-isip niya, bakit yun ibinigay ng kaibigan niya? Maya-maya pa, nang akmang itatabi na niya ito, may napansin siyang isang bumubukol na bagay na nasa loob ng bulsa ng pantalon. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung dinukot kung saan doon niya nakita ang isang maliit na librong may kasamang papel na naglalaman ng mensahe ni Aben. Lucas, alam kong hindi ka nababalik. Ingatan mo itong gamit ko. Ito na lamang ang magiging alaala mo sa akin. Tandaan mo, kapag meron kang kaaway, ito lang ang suotin mo. Huwag kang matakot, dahil kahit malayo man ako sa'yo, hindi yan mawawala ng bisa. Ilang beses na ako nailigtas niyan, Lucas. Kaya ngayon, nais kong ikaw naman ang matulungan niyan. Mamanata ka at isumpa sa mga gamit na yan ang iyong hiling sa buhay. Mensahe ni Aben na nakalathala sa isang kusot na papel. Pagkabasa naman niya nito,
Bigla naman siyang kinabahan sa kadahilanang kung hindi siya nagkakamali, anting-anting ang tinutukoy nito. Bilang tubong probinsya itong si Lucas, likas na sa kanyang maniwala sa mga ganoong uri ng biyaya. Sa katunayan, bata pa lamang siya, ninais niya nang magkaroon ng ganoong bagay. Pero dahil sa isang pangkaraniwang pamilya lamang ang kanyang kinagisnan, hindi niya yon natupad. Sa paglaki niya, unti-unti naman niyang nalimot ang tungkol sa mga bagay na yon, dahilan para mamuhay siya ng walang pagkakaiba sa karamihang tao. Matapos naman niyang mabasa ang lahat ng nais iparating ng kaibigan niya, doon na niya inumpisahang basahin ang nilalaman ng maliit na libro na kanyang nakuha. Ayon kay Lucas, na habang binubuklat niya ito, wala siyang ibang nakita doon maliban sa mga simbolong may kaugnayan sa isang taong walang muka. Napakarami rin niya doong nabasang mga kataga na halos hindi niya malaman kung ano ang kahulugan. Dagdag pa niya na may mga pamamaraan din doon ng pananalangin na halos hindi na ituro sa kanya ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag din ng librong yon kung gaano kahalaga ang pagdarasal, lalong-lalo na sa mga katulad niya. Lumipas ang araw na yon, tuluyan na nga siyang nakauwi sa kanilang lugar. Pagbaba niya sa bayan, malapit sa kanilang baryo, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Bale, bumili na rin siya noon ng mga pasalubong nang sa gayoy matuwa-tuwa naman ang kanyang pamilya sa kanyang pagdating. Hindi naglaon nang masipat na niya ang kanilang bahay. Dali-dali naman niya yung nilapitan habang tinatawag ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sigaw, dali-dali naman yung lumabas ng bahay para salubungin siya. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila ng kanyang ama, mangyak-ngiyak naman siya nitong niyakap habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman anak, at tinupad mo ang aming hiling. Alam mo, matagal ka na naming hinihintay. Akala nga namin ng mga kapatid mo hindi ka na uuwi eh. Halika, pumasok na tayo sa bahay para makakain ka na." Nang marinig naman ni Lucas ang sinabi ng kanyang ama, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Pasensya na kayo, tay, kung medyo natagalan ako sa Maynila. Marami ho kong sinubukan para umunlad ang buhay ko pero hindi pinalad eh. Napag-isip-isip ko, baka kako, ito talaga ang buhay na gusto ng Diyos para sa akin. Hindi na ho ako aalis. Mas gugustuhin ko pa ritong manirahan kesa doon." Dahil sa kanyang sinabi, ikinatuwa naman yon ng husto ng kanyang ama. Ayon dito, marami naman silang mapagkukunan ng hanap buhay sa lugar, kaya wala na siyang dapat na ikabahala. Dagdag pa nito na, magtutulungan na lamang sila sa trabaho nang sa gayoy walang mahirapan sa kanila. Sa paglipas pa ng mga linggo, kahit papaano naging maayos naman ang pamumuhay ni Lucas sa kanilang probinsya. Bagaman kokonti pa roon ang taong naninirahan sa kanila, hindi naman yun problema, lalo pat marami-rami naman silang naninirahan sa kanilang pamamahay. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang kasiyahang yon, pero 2 buwan pa noon ang lumipas, biglang namaalam yung tiyuhin niya. Naging palaisipan sa kanila ang pagkamatay nito. Gawa ng natagpuan yon ng mga anak nito na wala ng buhay sa mismong higaan nito. Dilat na dilat ang mga mata nito, nakataas ang kanyang mga kamay na para bang meron yung iniiwasan
bago ito bawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo bago nila ito isilid sa kabaong. Kahit ayaw na yung pahintulutan ng asawa nito, ang tatay niya talaga ang naglakas loob na yon ay gawin. Dahil naniniwala yon, pinatay ang kanyang kapatid. Sino man ang gumawa ng nasabing pagpaslang, isinumpa nito sa kanyang sarili na hindi yon titigil hanggat hindi nito nakakamit ang hustisya. Kinahapunan noong mismong araw, sakto naman ang pagdating ng albularyo sa kanilang pamamahay, bit-bit ang mga gamit nito. Pagpasok naman nito sa loob, nadatna naman sila nitong nagdarasal sa harapan ng bangkay ng kanyang tiyuhin. Maya-maya pa, nang maramdaman naman nila ang presensya ng matanda, bahagya naman nilang itinigil ang kanilang ginagawa nang sa gayoy mabigyan daan ang gagawin nitong pagtingin sa bangkay ng kanyang tiyuhin. Nang mapansin naman yon ng albularyo, dahan-dahan naman yung naglakad papalapit habang malumanay na nagwiwika sa kanilang lahat ng, Pasensya na ho kayo sa istorbong ginawa ko sa inyo. Pwede ko na bang matingnan ang bangkay ng mahal nyo sa buhay? Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman yung nilapitan ng kanyang ama para kausapin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang formal na yung magpapaalam sa kanilang lahat, doon na nito inumpisahang tingnan ang bangkay ng tiyuhin niya. Dahil sa wala naman noong kaide-ideya si Lucas ukol sa gagawin ng matanda, minabuti naman niyang tahimik na magmasid sa isang sulok. Akala niya puro pagtingin lamang ng malapitan ang gagawin nito. Pero paghawak naman ito sa yumaong bangkay ng kanilang kadugo, laking gulat na lamang nila nang biglang ibinuka ng matanda ang bunganga nito sabay hila ng dila. May ipinainom din yun doong langis habang paulit-ulit yung umiihip ng dasal sa mismong bangkay. Matapos naman itong gawin ng albularyo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagsilabasan ng iilang mga insekto sa mga braso at dibdib nito. Mabilis na lumikha ng butas ang mga nilalang na yan na para bang meron itong napansing lason sa bangkay na kanilang pinagtataguan. Maya-maya pa, unti-unti na ring pumayat ang bangkay ng tiyuhin niya hanggang sa masipat nilang parang agnas na bangkay na ang itsura nito. Dahil sa pangyayaring yon, mismong ang albularyo na ang nagkumpirma ukol sa mga nalaman nitong karamdaman sa pumanaw nilang kadugo. Ayon sa matandang yon, tama sila ng hinala. Hindi ito namatay buhat sa sakit, bagkus ay namatay ito dahil sa aral ng barang. Pagtatapat pa nito sa kanila na sa bawat isa sa kanilang mga kadugo, maliban kay Lucas, merong ganoong insekto sa katawan. Dagdag pa ng matanda, sino man ang kalaban ng kanilang pamilya, balak silang ubusin ito. Alam niya ring hindi yon titigil, kaya pipilitin niyang makahanap ng paraan upang yon ay mapigilan. Mariinding inilahad ng matanda, mas mainam na wala muna sila nitong pagsasabihan nang sa gayoy hindi kumalat sa kanilang lugar ang tungkol sa mga nangyayari sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung lumapit kay Lucas para abisuhan siya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Lucas, huwag ka munang tumira sa bahay ninyo. Doon ka muna sa akin. Tulungan mo ako sa aking mga gagawin. Mapanganib ang lagay ng iyong pamilya.
Kapag hindi tayo kumilos ng maaga, silang lahat mawawala sa'yo. Alam kong may tinatangan kang karga. Nais ko sanang suotin mo yan sa lahat ng oras at pagkakataon. Huwag mo nang huhubarin pa para hindi ka maunahan ng iyong kalaban. Wika sa kanya ng albularyo. Dahil sa sinabi nito, tumango lang naman siya habang pilit na pinag-iisipan ang lahat ng katagang narinig niya. Sa puntong yun kasi, hindi pa siya gaanong naniniwala ukol sa mga nangyayari. Gayunpaman, wala naman siyang magagawa para kontrahin ang albularyo, gawa ng unang-una, marami na yung napatunayan sa kanilang lugar. Hindi na rin mabilang na mga tao ang nailigtas nito, kaya na may alam niyang bawat katagang binibitawan nito, yon ay totoo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para isuot yung damit na ibinigay sa kanya ni Aben. Dinala niya rin yung itinago niyang maliit na libro para maipakita niya ito sa albularyo. Naniniwala kasi siya, yun lamang ang may kapasidad na magpaliwanag ukol sa bagay na pagmamay-ari niya. Sa pagsapit naman ng gabi, minabuti naman ang matanda na doon na muna siya patirahin sa bahay nito pansamantala. Sa kanilang tahanan naman noon, nagpatuloy ang lamay ng tiyuhin niya na parabang wala man lang nangyari. Bagaman nababahala ang mga ito ukol sa sinabi ng albularyo, nagpumilit pa rin yung magpanggap alang-alang sa napag-usapan nilang plano. Ayon kasi sa matanda na, kapag ginawa nila ang ganoong bagay, hindi maaalarma yung kalaban nila. Malakas din ang tsansang bumisita yun sa lamay para tingnan ang nangyayari sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, maging maingat din sila sa kanilang pag-uusap nang sa gayoy walang makakaalam ng tungkol sa mga pesteng naninirahan sa kanilang katawan. Pero alam nyo, pinuno, sa lahat ng pangyayaring yon, merong nag-iisang sumasalansang sa isipan ng albularyo. At yon ay walang iba, kundi ang katanungang sino ang may kagagawan ng lahat ng pangyayaring yon. Nang makausap kasi nito ang kanyang ama, wala naman yung natandaang nakalaban o inapi nila. Wala rin silang kaaway sa kanilang lugar, dahil sa isa lamang silang hamak na pamilya na pilit na nabubuhay ng simple. Pagtatapat pa ng ama ni Lucas, na ni minsan sa buong buhay nila, wala silang ginigipit na ibang tao. Sa katunayan, may mga pagkakataong sila pa ang ginagawa nito ng masama, pero pinipili nilang wag nang gumante. Ipinagpapasa Diyos na lamang nila ang lahat, gawa ng naniniwala sila tanging yun lamang ang may karapatang humatol sa mga masasama. Sa loob ng halos ilang araw nitong pananaliksik, nanatili pa rin yung walang kaide-ideya ukol sa mambabarang na yon. Dahil sa kanilang sitwasyon, minabuti naman itong turuan siya ng depensa na maaari niyang magamit sa oras ng panganib. May mga kutob noon kasi ang albularyo, uubusin ng nilalang ang kanilang pamilya kung yon ay mabibigyan ng tsansa. Mabuti sana kung kilala din nila ang kanilang kalaban, pero sa pagkakataong ito, wala silang ideya. Kahit anong gawin nila, mauunahan at mauunahan pa rin sila nito. Matapos naman yung marinig ni Lucas, halos hindi naman niya maiwasang mabahala para sa kalagayan ng kanyang mga kamag-anak. Ilang beses na rin niyang tinanong ang albularyo ukol sa kinakailangan nilang gawin. Pero maging ito man, walang kaide-ideya.
Nababahala kasi ito na baka may mamatay na naman sa kanila kung magpapadalos-dalos sila. Kumalma ka lang muna, Lucas. Hindi maaari ang mga iniisip mo. Tandaan mo, buhay ng pamilya mong nakataya rito. Kung ako sa'yo, pagyamanin mo muna ang karunungan mo bago mo pag-isipan ang tungkol dyan. Inabot ng ilang buwan ang buhay ng tiyuhin mo bago yan mamaalam. Kaya asahan mo, meron pa tayong sapat na oras para mahanap ang demonyong gumagambala sa inyo. Wika ng albularyo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napaupo lang naman siya habang pilit na binubuklat yung maliit na libro na ibinigay ng kaibigan niya sa Maynila. Pagsilay naman doon ng matanda, dali-dali naman yung lumapit sa kanya na parabang meron yung nakitang kakaiba. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman itong hiniram ang librong yon, dahilan para matuklasan nito ang mga malalalim na lihim na karunungan na napapaloob dito. Ayon sa matanda, purong pangdepensa ang nilalaman ng libretang yon, pero napakalakas nito. Buong buhay niya, wala pa siyang nakitang kahalintulad ng ganoong aral. Dagdag pa nito na, dahil sa wala yung hinihinging kapalit, malaya yung magamit ni Lucas anumang oras. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman siya nitong inabisuhan na magsanay. Yun lamang kasi ang nag-iisang paraan upang magawa niyang mapanghawakan ang mga karunungang yon. Dagdag pa nito na kapag handa na siya, pwede na siyang tumulong sa paghahanap sa mambabarang na gumagambala sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano nabuhayan naman siya ng loob. Akala niya madali niyang magagamit ang mga karunungang yon, pero nang mag-umpisa na siyang magsanay, doon niya nalaman ang hirap nito. Ayon kay Lucas, naranasan niya noong umakyat ng bundok, tapos pagdating nila sa itaas nito, isinaboy ng albularyo ang daladala nitong 3 binhi ng palay para ipahanap sa kanya. Noong una, inakala niyang biro lamang ang ipinapagawa nito. Pero nang mapagtanto niyang yon ay seryoso, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Dahil na rin sa pagsasanay na yon, hindi niya nagawang maihatid ang tiyuhin niya sa huling hantungan nito. Bagaman masakit yun para sa kanya, pinili niyang magpakatatag para mailigtas ang iba. Isang buwan pa noon ang lumipas, meron silang nalaman ukol sa isang mambabarang sa karatig baryo ng nagtipunan. Base sa mga manlalakong napapadpad sa lugar na yon, hinaharang sila nito tuwing gabi para gulangan. Kapag hindi sila nagbibigay, meron itong ibinubulong sa hangin na mga buhay na karunungan. Noong una, hindi nila ito pinapansin, pero magmula noong nangyari ang ganoong bagay, nagsimula na rin silang makaramdam ng kakaiba hanggang sa dumating ang puntong meron ng nawawala sa kanilang mga kasama. Pagtatapat pa sa kanila ng mga manlalakong kanilang nakausap, isa ito sa mga nakasaksi kung papaano mamatay yung isa nilang kasama dahil sa paglabas ng isang kulay itim na ahas sa bunganga nito. Base rin sa salaysay ng manlalako, natutulog ang taong yon nang maganap ang insidente. Dala na rin ang kanilang takot at pangamba. Hindi na nila napaslang ang ahas hanggang sa makalayo na yon sa kinaroroonan nila. Upang wala na ring magtaka ukol sa pagkamatay ng kanilang kaibigan, itinago nila yon sa loob ng gubat para hayaan doong mabulok. Alam naman nilang maliit ito, pero
Nasisiguro nilang yun na lamang ang kanilang pagpipilian. Dagdag pa nito na, kaya rin sila napadpad sa lugar nila Lucas ay dahil sa naging desperado na sila sa paghahanap ng albularyong makakatulong sa kanilang problema. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon naman silang dalawa na puntahan ang nilalang na yon. Kahit alam nilang hindi sila sigurado, nagdesisyon na silang makipagsapalaran. Gawa ng nag-umpisa na din noong uminda ng karamdaman yung mismong tatay ni Lucas. Nagsimula yon sa isang simpleng pag-ubo na humantong naman sa pagkabalda ng katawan nito at pabalik-balik na lagnat. Kaya lang naman hindi lumalala ang kalagayan nito dahil sa iilang medikasyong ibinigay doon ng albularyo. Makalipas naman ang ilang minutong pag-uusap nila, nagdesisyon na din noong sumama ang manlalako sa kanilang gagawin. Ayon dito, mas mainam na kasama nila ito nang sa gayoy alam nila kung saang lugar sila pupunta. Dagdag pa nito na, iwasan nilang magpakakampante sa kadahilanang hindi nag-iisa ang nilalang na yon. Manoy, noong nakita namin yung mambabarang na yon, meron itong kasamang 2 babae. Hindi namin alam kung normal ba yun ha, pero sa estado ng kanilang anyo, napakalayo nito sa isang tao. Namumula na parang dugo ang kanilang mga mata. Tapos yung haba ng braso nila kakaiba rin. Abot tuhod yon, kaya agad kaming nasindak ng aking mga kasama. Umaangil din ang mga ito eh. Tapos paulit-ulit sa aming pinapakita ang kanilang mga matatalas na pangil. Hindi ko alam kung anong uri sila, pero ang sabi ng mga kasama ko, sigurado silang mga aswang yon. Kung pupunta kayo doon, mas mainam na magdala kayo ng pangontra laban sa mga ganoong nilalang. Wika ng manlalako, matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay. Nang marinig naman nila Lucas ang sinabi nito, agad naman sila doong nagpasalamat, sabay kuha ng iilang mga armas na kalimitan nilang dinadala tuwing pumapanhik sila sa bahay nila Lucas. Bago din nila nilisan ang baryo, dumaan sila sa kanilang pamamahay nang sa gayoy mailahad sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang mga gagawin. Inabisuhan din nila yung wag mag-alala dahil pilit silang gagawa ng paraan, masiguro lamang na maililigtas sa panganib ang buhay nito. Matapos naman nilang makapagpaalam, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa Karatig Baryo. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, mag-aalas 5 na noon ng hapon nang tinahak nila ang daan patungo sa lugar na yon. Sa kanilang paglalakad, wala naman sila noong napansing kakaiba, maliban sa iilang mga salot na tila bang unti-unting dumarami habang papalapit sila sa Karatig Baryo. Pagpatak naman ng alas 7 ng gabi, sakto naman ang pagdating nila sa baryong yon, kung saan doon bumungad sa kanila ang iilang mga bahay-bahay sa labas nito. Kagaya ng inaasahan, sarado na ang mga nadaanan nilang tahanan, indikasyon na meron talaga doong nangyayaring kakaiba. Maya-maya pa, nang akmang papasok na sila sa isang liblib na lugar, doon nila nasilayan ang isang matandang lalaki sa gilid ng daan, nakaupo sa lilim ng isang puno, daladala ang isang sulo, habang nananabako. Pagsilay naman ito sa kanila, nagmamadali naman yung tumayo habang pilit na nagtatanong kung saan sila pupunta. Nang marinig naman yon ng albularyo, hindi na ito kumibo, gawa ng base sa manlalakong kasama nila, hindi yon ang totoong taong kanilang hinahanap.
Subalit, paglampas naman nila sa kinaroroonan nito, bahagya naman sila noong natigilan nang marinig nila yung umatungal at kasabay nito ang pagkawala nito sa lugar kung saan nila yon nakita. Pag-ikot naman ng kanilang paningin sa buong lugar, tanging mga pagaspas lamang ng puno ang kanilang nasisipat. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang noon ni Lucas nang biglang sagpangin ng nilalang yung manlalakong kasama nila. Paglapat ng matatalas nitong pangil sa mismong leeg nito, mabilis naman yung kumaripas ng takbo, kaya na may hindi na nila yon hinabol pa. Sa pagkawala naman ng nilalang, dali-dali naman nilang sinundan ng daang tinahak nito hanggang sa narating na nga nila ang isang liblib na lugar na punong-puno ng kawayan ang buong paligid. Marami rin sila doong nakitang puno na halos wala ng balat dahil sa dami ng marka ng kuko sa mismong katawan nito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, ang albularyo na mismo ang nagkumpirma na ang lugar na napuntahan nila ay isang pugad ng mga aswang. Kahit saang anggulo kasi sila noong tumingin, hindi nila maipagkakaila ang iilang mga patunay ukol sa pag-iral ng mga aswang sa lugar. Ayon kay Lucas, isa sa mga pinagbasehan nila ay yung mga kahoy na tirahan ng mga bunak. Alam ko marami pang hindi nakakaalam sa inyo ukol sa mga nilalang na tinatawag na bunak. Kalimitan itong napagkakamalang aswang, pero ayon kay Lucas, isa lang yung engkanto. Ang wangis din ito, parang isang taong may butot balat na katawan. Kadalasan naninirahan yon sa mga puno, kung saan doon naman sila nag-iiwan ng marka sa pamamagitan ng paghabi ng mga katawan ng puno upang magkaroon yon ng anyo na halos kasing tulad ng anyo nila. Madalas makikita ang mga bunak sa entradang pugad ng mga aswang. Nagsisilbi nila yung pantaboy sa mga ordinaryong tao at babala naman para sa mga antingerong nadapo sa lugar. Kadalasan din sa mga pugad na merong ganoong uri ng engkanto ay may malakas na pinuno. Dahil dito, imbis na salakayin yon ng mga antingero, pinipili na lamang nilang iwasan ito. Dagdag pa ni Lucas na habang pinagmamasdan niya ang mga punong kawangis ng mga tao, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot sa katawan. Gayunpaman, pinilit niyang magpakatatag dahil alam niya sa kanyang sarili na tanging yun na lamang ang kanyang magagawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, hindi na nila maipagkakaila ang dami ng mga tagapagmasid na umaaligid sa kinaroroonan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasipat ang iilang mga kubong nakatirik sa ilalim ng mga nagsisilakihang puno. Sa labas naman ng mga ito, naroon ang iilang mga nilalang na tila bang kanina pang naghihintay sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inabisuhan si Lucas ng matanda na humanda sa maaaring mangyari. Dagdag pa nito na, sa puntong yon, dadalawang sitwasyon na lamang ang pwedeng maganap. Maaaring mapatay sila nito, o hindi naman kaya'y malipol nila ang kabuuang pugad ng mga ito. Nang marinig naman ni Lucas ang sinabi ng matanda, mariin naman niyang inalala ang mga naging pagsasanay niya. Upang makasiguro ring hindi siya mauunahan ng kanyang mga kalaban, agad naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa kanyang katawan. Pagkapansin naman ito ng matanda, napangisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Yan! Ganyan nga, Lucas.
Dapat lagi kang alerto sapagkat hindi mo alam ang mga mangyayari sa susunod na minuto. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, paglapit naman nila sa mga nilalang na yon, doon na nila tuluyang nakita ang mambabarang na halos ilang buwan na nilang hinahanap. Ayon sa kanya, isa yung matandang babae na may napakapangit na itsura. Marami din yung kwintas at iba't ibang uri ng abubot sa katawan. Nangangalingasaw na rin ang amoy nito na parang matagal na panahon na yung hindi naligo. Dagdag pa ni Lucas na habang pinagmamasdan nila ang nilalang na yan, panay lang naman ang paghagikgik nito habang nakaupo sa isang upuang gawa sa pinagtagpi-tagping buto ng tao na parabang yon ang nagsisilbi nitong trono. Abalang-abala din yon sa paghimas ng ulo ng isang matandang aswang na nakaluhod naman sa tabi nito. Matapos naman nila yung masilayan, dahan-dahan naman nila itong nilapitan habang pasimple nilang inihahanda ang mga punyal na dala nila. Paglapit naman nila sa mismong harapan nito, doon na dahan-dahang tumayo ang matanda habang nagagalak na nagwiwika sa kanila ng Sa dinami-rami ng iniisip kong paparating, hindi ko inaasahan na kayo pala ito. Mabuti naman at natunugan nyo na kung sinong salarin sa likod ng mga nangyayaring patayan. Susunod na ang ama mo, Lucas. Konting panahon na lang. Kung ako sa iyo, dapat kagalitan mo ang sarili mo. Dahil sa iyo napilitan akong gawin ang bagay na yon. Hindi ko kasi nagustuhan yung pagdating mo eh. Lalo na yung kasuotan mong nagsisilbing suklat sa mga mata ko. Dahil sa sinabi nito, doon na unti-unting napatotohanan nila Lucas na yun nga ang nilalang na kanilang hinahanap. Matapos naman niya itong marinig, agad namang nandilimang paningin niya at kasabay nito ang mabilis niyang pagsugod sa nilalang na yon. Subalit bago niya pa man ito malapitan, bigla naman siyang natigilan matapos siyang harangin ng 5 aswang. Kagaya ng inaasahan, nagbuno silang dalawa habang ang albularyo naman niyang kasama buong puwersa na ring gumagawa ng paraan para makalapit sa mambabarang. 10 minuto pa noon ang dumaan, bigo pa rin silang malapitan ito. Dahil sa pangyayari, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod, ngunit sa kabila nito, nanatiling makisig naman ang kanyang depensa. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa albularyo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung nagkaroon ng mga galamay ang likod nito na gawa sa lupa. Napansin din niya ang pagliwanag ng dibdib nito na animo yon ang pinagmumulan ng abilidad ng matanda. Dahil sa pangyayari, nagkaroon yon ng lamang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Si Lucas naman noon, unti-unti nang nakakawala sa ginagawang pagsukol ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Hindi naglaon, nang makawala na siya, agad naman niya yung nilapitan at kasabay nito ang mabilis nilang pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng mambabarang. Nang mapansin naman yon ng nilalang, buong puwersa naman itong inutusan ang lahat ng aswang na nakapalibot dito para depensahan siya. Subalit, nang mapansin naman yon ng albularyo, dali-dali naman itong itinarak sa lupa ang hawak nitong punyal na siya namang naging dahilan upang mayanig ang buong paligid.
Pagsilay naman ito sa kinaroroonan ng mambabarang, napangisi lang naman ito habang nagwiwika doonang, Hindi lang ikaw ang may tangang mutya. Kung inakala mong lamang ka, pues nagkakamali ka. Matapos naman itong makapagsalita, sa kumpas ng kanang kamay nito, umahon mula sa kailaliman ng lupa ang mga ugat ng puno. Mabilis siyang pumulupot sa mga katawan ng aswang habang dahan-dahan namang bumabaon sa leeg ng mga ito ang dulong parte ng ugat. Sumaid yon sa kanilang mga sikmura, dahilan para mabuwal sila habang pilit na kumakawala mula sa pagkakagapos. Dahil din sa pangyayaring yon, napilitan namang magsilabasan ang mga bunak buhat sa pagkasira ng kanilang mga tahanan. Sa isang iglap, binalot ng mga espiritu ang buong paligid na siya namang ikinatuwa ng husto ng mambabarang. Walang sabi-sabi, agad namang nagbukas ng libreta ang nilalang na yon, sabay sambit ng mga engkantasyong nagmumula rito, dahilan para higupin ito ang mga gumagalang bunak sa pugad ng mga aswang. Hindi naglaon, napansin naman ni Lucas ang tila bang paglaki ng katawan ng mambabarang. Unti-unti na ring nagkukulay dugo ang mga mata nito na siya namang sinasabayan ng paglaki ng kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, tumambad sa kanila ang malas sa demonyo nitong wangis. Paglalarawan ni Lucas sa nilalang na yon, meron itong napakalaking katawan at parang aso na yon kung maglakad. May dalawang sungay din yun sa ulo kung saan meron doong liyab na hindi mamatay-matay kahit anong gawin nila. May mahaba rin yung balahibo sa katawan na parabang nagsisilbi itong kalasag. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ni Lucas, halos hindi niya maipagkakaila ang panganib na dulot ng nilalang nakaharap nila. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip na pagsugod. Nang masipat naman yon ng albularyo, pilit naman niya yung sinalag gamit ang kanyang mga galamay, pero dahil sa kakaibang lakas na tanga nito, bigo niya yung mapangibabawan. Hindi naglaon, nagawa na siyang mapangibabawan ng nilalang na siyang naging sanhi upang mapaatras siya ng husto hanggang sa tumama na ang kanyang likod sa isang puno. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman itong nilapitan ni Lucas para tulungan, subalit sa kasamaang palad, wala rin siyang nagawa para mabasag ang mismong depensa ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga napasigaw ang matanda dahil sa pagtarak ng matatalas nitong kuko sa kanyang dibdib habang patuloy namang sinusunog ang kanyang ulo ng sigang nasa noo ng nilalang. Nang mapansin naman ito ang paghihirap niya, napangisi lang naman ito habang paangil na nagwiwika sa kanya ng, Ito na ang katapusan mo, tanda. Noong kabataan mo pa, wala kang lakas ng loob para kaharapin ako. Pero ngayong matanda ka na, tila bang naging paurong ang utak mo. Anong akala mo nang hina na ako? Nagkakamali ka. Kailan may hindi ako kayang paghinain ng panahon. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, buong puwersa naman itong itinulak ang nilalang habang sumasagot doon ng, Huwag kang umastang parang panalo ka na. Tandaan mo, wala pang namatay sa aming dalawa. Hanggat buhay kami, mananatili ang aming tsansang magtagumpay. Matapos naman itong makapagsalita,
Agad naman itong tinawag si Lucas para humingi ng tulong. Nang marinig naman niya ang daing ng matanda, agad naman siyang gumawa ng paraan para palayain ito. Subalit sa kasamaang palad, nanatili pa rin siyang walang magawa. Akala niya doon na magtatapos ang lahat, pero habang inaalala niya ang memoryang kasama niya si Abin, napansin naman niya ang biglang paglamig ng dala niyang libreta. Pagsilay naman niya sa kanyang bulsa, nasipat niya itong nagliliwanag habang paulit-ulit na gumagalaw. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niya yung hinawakan at kasabay nito ang pagpasok sa kanyang isipan ng mga alaala ng kaibigan niya. Sa mga pangitaing kanyang nasilayan, doon niya napagtanto na itong si Abin pala isang dibinong antingero. Kinagigiliwan yon ng lahat ng tao at ni minsan hindi pa yon pinagdamutan. Kahit nga mga taong hindi nito kakilala, binibigyan siya nito ng kahit na ano sa oras na humihingi siya. Napatotohanan din yun ni Lucas, gawa ng magmula noong magkasama sila, napansin niyang nagagawa nitong makahingi ng kahit ano kung kani-kanino. Pero syempre, may limitasyon din yun. Depende sa pamumuhay ng taong hiningian nito. Matapos naman niya yung masilayan, pakiramdam niya gumaan ang kanyang katawan. Hindi niya rin maipagkakaila ang lakas na nag-uumapaw sa kaloob-looban niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang kayang-kaya na niya ang nilalang na yon, buong puwersa naman niya yung inilayo sa albularyo sa pamamagitan lamang ng paghila sa mismong paa nito. Pagramdam naman doon ng mambabarang, pinilit pa nitong magpumiglas mula sa pagkakahawak niya, pero hindi sapat ang ginawa nitong pagsipa para tuluyang makawala. Hindi naglaon, nang mailayo na yun ni Lucas, siya naman ang napagtuunan ng pansin ng nilalang. Sa isang iglap, buong puwersa naman yung kumuha ng bato na siya namang walang habas na pinagpupupukpok sa kanyang ulo. Halos hindi tumigil ang nilalang na yon hanggat hindi nagkakanda durug-durug ang mga batong tangan-tangan nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, inakala ng nilalang na napatay na siya nito, subalit pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, nasipat siya nitong nakatayo, punong-puno ng pulbos ng bato ang buong katawan. Hindi rin siya nagkaroon ng kahit isang galos sa katawan na siya namang ikinagulat nito ng husto. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagkasindak ang nilalang na siyang naging sanhi upang magkaroon yon ng butas sa mismong depensa nito. Pagsugod naman ni Lucas sa nilalang, paulit-ulit naman niya yung inundaya ng suntok sa dibdib hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, agad naman yung ginapos ng albularyo gamit ang mga pamakong dasal, dahilan para hindi na yon makabangon pa. Ang tanging nagawa na lamang ng nilalang na yon, umatungal ng umatungal, indikasyon ng pagkatalo nito. Maya-maya pa, bahagya naman yung napatahimik nang mapansin niya ang kalmadong paglapit sa kanya ni Lucas. Gusto ko makipagkasundo sa'yo. Palayain mo ang ama ko, kapalit ng kaligtasan mo. Kapag ginawa mo yan, kakalimutan ko na merong namagitan sa atin. Di ba? Yan naman talaga ang gusto mo? Ano? Pumapayag ka na ba? Seryosong wika ni Lucas sa nilalang. Ngunit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, imbis na sumang-ayon yan sa kanyang nais, ngumisi lang naman ito na para bang nakakaloko.
Pagtitigan naman nilang dalawa, matawa-tawa naman yung sumagot sa kanya ng, Pasensya ka na. Hindi ako nakikipagkasundo sa mga taong kinagagalitan ko. Patayin mo na ako. Sigurado naman ako na magkikita-kita kami ng pamilya mo sa impyerno. Dahil sa sinabi nito, walang habas naman niya yung pinag-uundayan ng saksak sa dibdib hanggang sa tuluyan ng maabot ng talim ng kanyang punyal ang puso ng nilalang. Pagsilay naman niyang hindi na ito gumagalaw, doon pa lamang niya napagpasyahan na yon ay tantanan. Sa pagkamatay naman ito, pilit namang nagsilabasan sa kanyang katawan ang lahat ng bunak na ipinakain niya sa kanyang libreta. Matapos nun, bumalik na rin ang katawan nito sa dati nitong anyo, indikasyon na namaalam na nga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy namang gumawa ng paraan sila Lucas para mailigtas ang kanyang pamilya, subalit habang tumatagal, mas lalo lang tumitindi ang kalagayan nito. 1 taon lang ang dumaan, pinuno. Lahat ng kanyang mga mahal sa buhay namatay. Wala siyang nailigtas kahit isa sa mga ito dahil na rin sa lalim ng sumpa na ipinakapit doon ng mambabarang. Magmula noon, habang buhay na niyang pinagsisihan ang kanyang pag-uwi at ang pagpapahiram sa kanya ng anting-anting na kasuotan ng kaibigan niyang isang Dibinong Sorbetero.